VP Inday Sara, hindi nga ba tatakbo sa 2028 presidential elections? Although about a week ago, ang mga statement ni VP Sara ay parang ayaw niyang pag-usapan muna ang 2028 dahil napakalayo pa nun. Sabi nga po dito sa sunstar.com, that was published November 13, 2023. VP Sara shuns 2028 election talk. So dito election talk pa lang. Vice President and former Davao City Mayor Sara Duterte dismissed discussions about the 2028 presidential elections, stating that the future is too distant for speculation, which is totoo naman. Kasi lately, ang dami na kagad nagpaparamdam para sa 2028 elections, 2023 pa lang. Although dun sa mga taong involved naman, sinasabi naman nila na hindi naman nila pinag-iisipan pa yung 2028. Pero makikita naman natin sa mga galaw nila na may mga ambisyon sila, na naghahanda sila. Ngayon pa lang, naghahanda na para sa 2028 elections. So itong si VP Sara, ayaw pag-usapan ang tungkol sa 2028. In response to former presidential spokesperson Harry Roque's endorsement of a potential presidential vice presidential tandem with Senator Amy Marcos, Duterte emphasized the uncertainty of predicting events years ahead. Sabi niya, the future is far too distant for us to speculate what will happen in 2028. Tama naman dahil napakarami pang pwedeng mangyari at mangyayari from now till 2028. So mas maganda talaga na mag-focus muna lahat sila na may ambisyon tumakbo sa 2028 elections kahit na anong posisyon niyan, kalimutan po muna ninyo yan. I-prioritize nyo po muna yung sa kasalukuyan. Sabi po kasi ni Harry Roque sa kanyang YouTube channel's November 9 livestream, pagdating ng 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. First time in history. Parehong babae. Pero bakit hindi? Pareho naman silang merong bayag. May mga nag-i-speculate naman na kaya daw parang ayaw pang pag-usapan ni VP Sara yung 2028 dahil nga daw sa pinagdadaanan politically ng Duterte family. At nagpapasalamat po si VP Sara kay Senator Amy Marcos sa kanyang suporta. Sa panahong ito, rough sailing ang mga Duterte. Sabi po ni VP Sara, nagpapasalamat ako. It is true that the political side of our family is going through a rough patch right now. For people to understand, politics and work are different. So I am thankful for Senator Amy Marcos's continuous support to our family. In response naman, Senator Amy affirmed her commitment to stand by the former president, saying, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Although ito pong pahayag ni Senator Amy ay umani ng batikos sa maraming netizens dahil kini-question nila itong si Senator Amy. Ibig bang sabihin sa kanyang pagsuporta kay former president ay hindi na siya susuporta kay President Bongbong Marcos? Although may nakita na po tayong video or clip na hindi sila pwedeng paghiwalayin magkapatid. So ako sa tingin ko itong friendship ni Senator Amy sa ni former President Rodrigo Duterte, wala pong halong politikal. Ito yung mga kaibigan na through thick or thin, andyan sila sa tabi nyo. Na kahit nababati ko si Senator Amy dito sa kanyang pahayag na to ng pagsuporta kay former President Duterte, wala din siyang pakialam. Ang sabi pa nga niya, kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Ewan ko lang, sana wag dumating yung panahon na kailangan mamili ni Senator Amy between President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte. Although, sa aking palagay, hindi po mangyayari yun. Dahil kung meron man pong pinagdadaanan ang mga Duterte sa kanilang political life, it will not be enough para masira ang Marcos-Duterte relationship. Pero ngayon po, November 19, ayon po dito sa GMA News Online, sabi po ni VP Sara, no desire to run for president in 2028.
Vice President Sara Duterte on Sunday said she had no desire to run for the presidency in the 2028 national elections. Nako, kapag ganito, matutuwa yung mga kalaban nito. Isang malakas na kalaban, karibal sa pagka-presidente, ay hindi tatakbo. So doon po sa mga may presidential aspirations, tuwang-tuwa po sila nung sinabi ni VP Sara ito. Sabi pa ni VP, hindi ko naman talaga ambisyon na tumakbong Vice President and lalong-lalo na ang President. Alam nyo naman lahat yan. Sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong President. Kasi nga po nung babalikan natin yung 2022, napakalakas po ni Inday Sara. Apakataas ng rating niya. Siya po talaga ang shoe-in para maging presidente. Wala pa po sa eksena si Bongbong Marcos. Talagang push na push po ang taong bayan kay Sara Duterte. Pero nabigla po ang lahat nung sinabi ni VP Sara na wala siyang intensyon tumakbo bilang presidente noong 2022. At kahit na yung buong alyansa ng kanyang tatay na si then President Rodrigo Duterte, hindi po nila napilit si Inday Sara na tumakbo to the point na halos masira ang relasyon ng mag-amang Duterte. Hindi nga po ba umuwi ng Davao si Sara Duterte at nag-file ng COC para tumakbong mayor ng Davao? At kaya lang po nabuo yung unity team at nag-withdraw si Inday Sara sa pagka-mayor ay nang pumasok na sila Senator Amy at si Bongbong Marcos. Pinuntahan nila si Inday Sara, nag-usap sila hanggang sa sinabi ni Inday Sara na tumakbo na si Bongbong Marcos bilang presidente. Well, siguro ang naging usapan naman doon, tatakbo si Bongbong Marcos pero dapat si Inday Sara ang Vice President. And the rest is history. Dahil para kay Inday Sara, lahat isinasa Diyos niya eh. Hindi nga ba siya ay nag-file na bilang mayor ng Davao? And yet, saan siya napunta? Bilang Vice President. Sabi nga niya, lahat ng ginagawa natin, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. Totoong-totoo po yan. Kahit na anong plano natin sa buhay natin, talagang nakalatag na yung blueprint sa gagawin mo para sa kinabukasan mo. Iba pala ang plano ng Diyos para sa'yo. So itong sinabi ni VP Sara, I hope mabago ang kanyang isip or ipapasa Diyos niya na lang ulit. Dahil kahit nasabihin niya na hindi siya tatakbo sa 2028, pero kung iba ang plano ng langit sa kanya, wala po siyang magagawa kundi tanggapin ang plano ng Diyos. Sabi naman ng mga intrigero at intrigera, kaya daw nagsalita si VP Sara ng ganito na hindi natatakbo sa 2028 dahil may lamat na daw ang unity team at wala na daw tiwala sa kanya si President Bongbong Marcos. Pero sabi po ulit dito sa GMA News Online, cracks in unity team, VP Sara believes she still has Marcos's trust. Vice President Sara Duterte said she believes that she still has the trust of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. following the reported cracks in their coalition, unity team. We are okay, Duterte said when asked about her relationship with Marcos. Well, I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos Jr. Dahil nga po sa mga kaganapan between Sara Duterte and Martin Romualdez na isa sa miyembro ng unity team at may rift na at wala na ang magandang relasyon ni Speaker Romualdez at saka ni Inday Sara, sabi naman po ni Speaker Martin Romualdez, who is a cousin of the President, said he expects the relationship between the House of Representatives and Duterte to improve following the latter's decision to let go of the 500 million pesos confidential fund under the proposed 2024 national budget. Romualdez also said that the Marcos-Duterte alliance during the 2022 elections or unity remains intact. We always work together. It is still a unity. The President always wants us to work together, so we will always strive for that. At ako naniniwala ako dito eh. They will always work together. Hindi bibiguin ni VP Sara yung mga bumoto sa unity. Hindi natin dapat pabayaan na masira ang unity. Dahil yan po ang hinihintay ng mga kalaban.
na makitang watak-watak na ang unit team. So I believe na kung ano man ang differences ni Speaker Romualdez and ni VP Sara, maaayos po yan. So sana itong sinabi ni VP Sara sa Inquirer.net that she has expressed this interest in running for president in the 2028 national elections ay mabago pa. Total, sabi nga niya, matagal pa yung panahon na yon. Dahil alam nyo, ayokong sabihin sa sarili ko na tama ako. Kasi I have this feeling, medyo matagal-tagal na. Nasabi ko na rin ito sa mga previous vlogs ko. Bakit nandun yung feeling ko na VP Sara will not run for president sa 2028? Hindi pa man lumalabas yung mga pangalan na mga gustong tumakbo sa 2028. Parang nararamdaman ko na, I hope I am wrong. Dahil months ago, nasabi ko na po, I have this gut feeling that Inday Sara will not run for the presidency sa 2028. Nabigla na lang ako nung nabasa ko ito. Kasi yung unang pahayag ni VP Sara, sinabi niya na wag munang pag-usapan ang 2028 dahil malayo pa yon. Pero ngayon naman ito yung pinaka-recent na kanyang sinabi na nagsabi na siya na hindi siya interesadong tumakbo bilang presidente sa 2028. Still, I hope I am wrong. Or magkatotoo naman kaya yung sinasabi ni Harry Roque na magtatambal si VP Sara at si Senator Amy Marcos bilang presidente and vice president. Well, wala namang imposible. So for now, kalimutan muna natin yung 2028. Napakalayo pa nun. At ang bigyan natin ng pansin ay ang mga problema natin sa kasalukuyan. Natapos nga yung pandemya, pero dumating naman yung global inflation, saka ito mga digmaan sa ibang bansa na in one way or another ay apektado po tayo. Pero kung kayo ang tatanungin, payag ba kayong magkaroon ng Sara Duterte, Amy Marcos tandem sa 2028? Or maybe Amy Marcos for president and Sara Duterte for vice president? Or ayaw nyo nang tumakbo si VP Sara as president sa 2028? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.